katuran. Dako atong pagpasalamat sa Ginoo sa sining nga tion, makasugod kita sa sining adlaw sa pagtuon sa iyang pulong kag pamalandong kabay pa ini ang magagiya sa aton sa tanan naton nga mga banas kag sa tanan naton nga plano kag sa tanan naton nga ginahimo sa sining nga aga. Sa gihapon sa pagpadayon sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo diri sa Psalm 23, pagadalon ko sa inyo ang title sang aton nga pagatun-an sa sining nga aga nga The Shepherd Who Became the Lamb. Ang pulong sa Ginoo naghambal, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Magapangamuyo kita, Ginoo, pakamayuhang ini nga bag-o nga adlaw nga ginhatag mo sa amon. Masaliwat ang imong nga pulong amo ang maga-remind sa amon, amo magatudlo sa amon kung paano ikaw nga amon Ginoo nga manugpahalab, our shepherd who will take care of us, who had taken care of us yesterday. You will take care of us today. Kay ikaw man Ginoo ang magatatap sa amon. Tub-tub Ginoo sa tion nga kami pagadalon mo sa himaya. Pakamayuhin mo nga pulong sa sining nga aga sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa sining nga aga luyag ko pagadalon atud po nahuna sa sinibalang title, The Shepherd Who Became the Lamb. Kung nato ni lang tawon ang dinalan sang kasulatan, may ara pagid ayhan sang mga pamangkutanon nga nagalabot sa aton. Maayo lang na maghambal ang Ginoo sang kasubong sini, sang kasubong sina. Pero atuman saya sa langit. Paano niya maintindihan ang akon subong nga sitwasyon? Sa kadamo sang mga tinion nga ayhan nagabulig, kami nga inyo nga mga workers sa inyo. Pero ang kasamigid nga nagakabatian namon ang ekspresyon nga kasubong sini. Pastor, hindi mo ako maintindihan. Pastor, ikaw amo ni imo pangabuhi, ikaw nagatuon sa pulong sa Ginoo, ikaw nagawali, amo ining inyo ya nga pangabuhi. Pero pastor, hindi mo ya maintindihan kung ano kami ya. Ayhan mga asawa nga kung diin dalagko ang ilang nga mga problema o kung bukol man nga naagom halin sa ilang nga bana. Mambal sila, pastor, hindi ka gikaintindi sa akon. Ayhan man ang mga kabataan nga daw maribildi tungod ayhan hindi na maintindihan nila ginikanan, pastor, may ara kaya sang maayong ginikanan, hindi mo ya maintindihan ang akon yang sitwasyon subong. O kung ayhan man ang iban man nga nagaagi sang grabing kapigaduhon, pastor, hindi mo maintindihan kung anong amon subong nga sitwasyon. So diri bala sa Psalm 23, ang Ginoo magpakita diri sa aton kung ano siya sa aton, ano siya magbantay, ano siya magtatap sa aton. Anyat kung kisa maglantaw kita bala sa langit ka maghambal, Ginoo maayo ka lang ya pahambalon kiti ara kaya sa langit ya mo. Waay mo na intindihan kung ano ang akon nga kabudlayan, anong akon nga gina-go through Ginoo diri sa sining kalibutan. I-address ko ina sa aton nga pagtuon sa sining nga aga sa pulong sa Ginoo. The shepherd who became the Lamb. Pagdalon ko ni sa inyo tungod kay ano gid bala ang pinakadako gid nga proof nga mapakita sa Ginoo sa imo kag sa akon that He really cares for us. That He really loves us. Waay na sang iban pang argumento nga kung diin sa sining nga aga pagadalon ko sa inyo nga iya i-prove sa aton that this is how much amoy ni kadako gid ya sang iya nga paglabot sa aton nga maintindihan ta sa aton nga level, maintindihan ta kung paano gid ang paghigugma, ang paglabot sa aton sa Ginoo, sa aton niya nga mga eksperyensya sa adlaw-adlaw nga tanan. May tatlo diri kabutang nga luyag ko pagadalon sa inyo sa title nato, The Shepherd Who Became the Lamb. First of all, I want us to see luyag nato pagatun-an, He identified with our humanity. And secondly, lantawon man naton that He experienced our poverty. And thirdly, He substituted for our penalty. Diri ang dinalan sa pulong sa Ginoo naghambal sa aton labi na gid sa Gospel of John kung paano ini ang shepherd, this shepherd nga ginbutang diri the Yahweh, the Lord who is my shepherd.
Diri sa John chapter 1, ang pulong sa Ginoo naghambal sa aton in verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. On verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Siguro hindi gid naton ini maubo sa aton nga argumento paano ang Dios nga gamhanan, paano ang Dios nga napun-an siya sang iya nga majesty, sang iya nga katahom nga kung diin nag-star siya dira sa langit. Magtulok siya halin sa langit pakadto sa duta ka maghambal sa akon, sige lang kay tuytuyan ko ikaw, sige lang kay hatagan ko ikaw sang mana, habuyan ta kadaya sang mana, sige lang kay paabrihan ko ang bato nga maghatag sa imo ya sang tubig. And yet He is up there. How could He ever understand my needs? Ari ko diya sa kalibutan, amo niyang pag-antos ko ya, amo niyang ginaagyan ko, manami lang ya nga maglaygay ikaw, maghambal ikaw. Pero kung ikaw na ang nag-go through sini, Ginoo, I think you would never understand me. Amo to nga isa ka amay nga nadula ang ila lang gid nga isa lang gid ka bata. Kag sa gina-encourage siya sang ila nga pastor, maghambal siya, pastor, ikaw hindi ka gid ka-intindi kung anong gina-go through, kung ano ang kasubo kag kaguol nga ginaagyan ko subo. Nya maski ang Ginoo pastor hindi niya ka-intindi sa akon. Diyos siya ya, hindi siya ka-intindi na ining naglabot sa akon nga daw hindi ko maintindihan, hindi ko na masarangan, nga isa ko lang kabata napatay pa. Din sabat siya sang pastor. Hindi ko man ayhan, ikaw maintindihan, pero ang Ginoo naka-intindi gid sa imo. Ang pulong sa Ginoo naghambal, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kag ina nga only begotten Son, one day sa iyang kabuhi, nakita niya nga ginlansang dito sa cross. So kung ano man ang imo nga kaguol nga gina-go through bilang isa ka amay, naintindihan ina sa Ginoo. Mga kuturan amo ini ang aton nga first nga point, that He identified with our humanity. In other words, ang Diyos nahimo nga flesh, ang ginatawag sa doktrina, the incarnation of the Lord Jesus Christ, incarnate, enfleshment, nga kung diin ang Diyos nga anak, tungod kay ginhigugma kita sang Diyos nga Ama, ginpadala niya ang iya nga bugtong anak, ang bugtong niya nga anak, nagsuksok sang pagkatao, ang aton niya nga pagkatao. Nag-go through siya sa same man nga pag sa aton man nga ginhalinan. Kung diin nga siya nagtubo sa womb sang iya nga iloy, tubtob nga natawo siya sang iya man nga growth bilang isa ka gamay nga bata. Tubtob nga sa iya man nga physical development, sa iya nga mental development, nga kung diin ginagyan niya gid. Ang ginagyan mo man bilang isa ka tawo. Amo na nga kun aton gani nga lang tawon ang pulong sa Ginoo, maghambal diri sa aton nga pinaagi sini tungod kay amo ini ang ginhimo sa Dios sa aton. Ang pulong niya naghambal diri sa Hebrews chapter 4 verse 14. Hebrews chapter 4, verse 15. Ang pulong sa Ginoo naghambal sang kasubong sini, starting in verse 14. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. So tungod gali sini kay ginsuksok niya ang aton niya nga pagkatao, sa tanan man nga bagay nga aton niya nga naagyan, ang Dios maka-emphasize sa aton. Pamati ibala ang hambal sang isa ka translation. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who have been tempted in every way just as we are, yet he did not sin. So sa tanan man nga bahin, ayhan ang kutoy sang tiyan sang kagutom, ayhan sa mga tinion nga naglabot sa iya, sa mga turmoil, sa mga pagtalikod sang mga tao sa iya, sa pag-betray sa iya, sa tanan nga kasisitan, sa tanan nga naagyan. Even the simple joys, the tears, the happiness of what we experience in human life, naagyan gid ini ni Jesus. Kung pinaagi sini,
siya bilang aton nga high priest nga ato didto sa langit nga amuya ang nagapangamuyo, amuya ang naga-intercede, amuya ang nagabulig sa aton. Yes, naintindihan niya. In our time, about 33 years, na-experience niya kung ano ang mangin isa ka tawo, ang ginagyan sang isa ka tawo, kag pinaagi sini, maghambal siya sa aton, "Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Naintindihan niya kung ano ang aton nga gina-go through. So sa sining aga, if you're going to look up to God, if you're going to look up to Him as your shepherd, way kita nagalantaw bilang isa ka Diyos nga way gid nakaintindi kung ano ayhan ang aton nga kahintangan subong. Kung hindi ma-assure kita nga ang ini nga Diyos, ini nga shepherd nga aton nga ginapalapitan, nagkari sa kalibutan, He became the Lamb, the Word who became flesh and dwelt among us. The shepherd who became the Lamb. Ikaduha, at ako naman nga pagdalon sa inyo, hindi lang that He identified with our humanity, but also He experienced our poverty. Damo sang mga tinion kung kisa nga aton nga makitaan nga mahambal kita, Ginoo daw ka budlay gid sang akon nga pangabuhi. Ang kaimulon nga abi nakon that you are going to supply all my needs. You are my shepherd. Pero Ginoo nga ang daw kadamo gid sang mga kakulangan sa kabuhi ko nga way man ginhatag sa akon. Kadribla ko naton lang tawon ang pulong sang Dios naghambal sa kasubong sini sa bahin sang kaimulon ni Kristo Jesus. Labi na gid sang pagkari niya sa sini nga kalibutan. Ang butang balon, ang mga wise men, ang mga magi, nagkadto sila sa palasyo kay bilang the king of the Jews, nag-expect gid sila nga matawo siya dito sa palasyo. Nga kung diin hindi siya matandog sang kaimulon kag sang mga kinawad-on kag kinahanglanon bilang isa ka normal nga tawo, he would grow up as a prince. And yet Jesus was not born in any kingly family diri sa sininga kalibutan kung hindi na tao siya bilang isa ka kubos. Lantawan niyo bala diri ang ginhambal sa pulong sa Ginoo in 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Ang pulong sa Ginoo naghambal sa kasubong sini, "For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, that through His poverty you might be rich." Makita bala naton diri nga ang lantaw bala ang bugay ni Kristo Jesus. Daw hindi nin maintindihan nga bugay, paano ini nga bugay nga siya nga amo ang manggaranon. Tungod sa akon, nangin imol siya, nangin pobre siya, para ako nga isa ka pobre may ara sa kagayunan, nga makatilaw ako sang kamanggaran, na kung di indira lang kay Kristo Jesus. Ini siyang expression bala nga ang tagalangit nga manggarano nagkari sa sini nga kalibutan nga pertigid ka imol para kita nga mga imol makatilaw kung ano ang ginatawag nga kamanggaran sa Ginoo dira sa himaya, dira sa langit. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Though He was rich, He became poor for my sake, para ya sa akon, para ako nga isa ka imol may ara sa kagayunan, na makatilaw man ako sang kamanggaran sang bugay ni Kristo Jesus. Sa sini nga aga mga kauturan, ayhan sa iban nga daw ka budlay gid, daw ka iwat gid, labi na gid sa pagpangita subong sa mga kinahanglanon naton. Jesus Christ identified sa sini nga mga area nga kung diin iya mismo nga gin-eksperyensyahan ang ini nga kaimulon, ini nga makinawad-on, ini nga mga kinahanglanon nga maglabot ayhan sa kabuhi sang isa katawo nga ari sa sini nga kalibutan. Kung gisa mahambal kita ti pastor, hindi na kami nakilalaan man ko nga isa ka Kristohanon nga manggaranon man. May ara man ko sang nabalaan nga daw ka bugana man lang sa ilayang pangabuhi. So ini gali nga bersikulo, hindi gali ini ma-refer sa ila. Pero mga kauturan ang ini balang kaibulon, kapobrihon, kag mga kinawadon.
Kung isang iban ayhan sa bahin sang kwarta o kung sang kapasidad nga magbakal sa kasubong sini may ara sila. Pero ang mga kinawad-on ayhan sa bahin naman sang tion nga mahatag nila sa ila pamilya. Ang mga kakulangan ayhan sa bahin naman nga masupply sa ila nga makapangita sila sa matudtuod gid kaabyan. Or sa ina bala nga kabigon sila nga mga tao sila, way sila balaya nga ginatulok lang nga mga tao nga may kwarta nga kung diin ang pagtamod, lain yang pagtamod sa ila. Maski sa ano nga bahin, sa sini nga kalibutan, waay gid sang isa ka tawo nga maghambal, perti gid ya kamanggaranon sa akon, waay gid ako sang nakulang, kay nakabalugid kita nga sa mata kag sa tubangan sang Dios. It could either be a family, it could be relationship, it could be personal, or it could even be financial. Yes, we are poor. Poor in a way nga kung diin inisya gintilawan man, gin-eksperyensyahan man ni Kristo Jesus. Para kung siya magbulig sa imo kag sa akon, maghambal gid kita, Ginoo, ikaw nga manggaranon, nagkadto ka diri sa amon nga imol, nagkabuhi ka bilang isa ka imol pareho sa amon. Para kung buligan mo kami, you could empathize with us. Hindi lang sympathize, kung hindi ang balatsyagon gid bala sang isaya katao nga may kinahanglanon gid na eksperyensyahan ini ni Kristo Jesus. Kung sugura nato na sang pagkatawo niya, diin naghulam lang siya, kung diin siya mabunag. Kag ang ginhulam niya pa isa lang katuril nga kung diin ini siya balay-balay para sa mga sapat. Ang normal life niya bilang isa ka bata, sang isa ka karpintero, as the eldest son, he has to learn the trade of his father. So he grew up really working with his own hands. Kag kun sa iya man nga kamatayon, maski gani ginlubong man lang siya, hindi niya man to gani lulubngan gid ya, kay ginpagamit lang to sa iya, kay waay man sang lulubngan nga naaman para ya sa iya. So in Matthew chapter 8, ng pulong sa Ginoo naghambal sang kasubong sini sa bahin sang pagkabuhi ni Kristo Jesus, sang ari siya di tungod kay may ara sang tawo nga luyag nga magasunod nga magaupod sa iya. Hambal niya sa Matthew chapter 8, look at verse 19. And a certain scribe came and said unto him, Master, I will follow thee whithersoever thou goest. And Jesus said unto him, Foxes have holes, and the birds of the air have nests, but the Son of Man have not where to lay his head. So kung nagapaminsan ikaw nga makaagom ikaw ay hansang comfort, makaagom ikaw sa mga benepisyo, makaagom ikaw sa kwarta, kung magsunod ka kay Kristo Jesus. Ang hambal nga diri, kung ang iban gani may ara gani sila sa paulian nga kung diin may ara sila sang ulunan nga kung diin magamit nila. And yet the Son of Man hath not where to lay his head. Why man siya kanisang pulian? If the birds and foxes, birds have nest and foxes have holes, para ya sa kay Kristo Jesus, he lived a life of poverty. To let us know, to empathize with us, he experienced our poverty. But lastly, diri sa aton nga pag-consider sini, he substituted for our penalty. Now, nakabalog ako nga amugid ini ang pinakadako nga tema sa bahin niya ni Kristo Jesus. Why siya nagkadto diri sa kalibutan sa kun ano man ayhan nga bahin nga kung diin nga mangin ano siya nga leader, ang iya lang gid nga tinutuyo, nagkari siya diri para ihatag niya ang iyang kabuhi para sa akon. In Isaiah chapter 53, I know nga ang mga Old Testament believers, why nila nakita kung ano ang ginhimo ni Kristo Jesus, pero pinaagi sa sining prophecy ni Isaiah, makita naton nga sila mismo nahumlad na sa ila nga amo ini ang tinutuyo sang Dios sa bahin sa kay Kristo Jesus. Basahon ko sa inyo in Isaiah 53, starting on verse 6. All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. He was oppressed, and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as the sheep before the shearers is dumb, and he opened not his mouth.
So diri bala makita naton nga this is now the suffering shepherd. Nga kung diin iya ihatag, ang picture bala diri that the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Ang picture sini sa mga Old Testament believers, kung maghalad gani sila sang ilang sacrifice, ibutang nila ilang mga kamot sa ulo sang sinayang karnero. And then together sang sinang pare i-confess ang iya tanan nga mga sala. In other words, ang picture dira iya nga ang ining ay sacrifice nila nga karnero amo ni ang magrepresent sa iya. So instead nga ikaw ya among silutan sa Ginoo, ini nga karnero among silutan in your behalf as your substitute. So really, the sacrificial system of the Old Testament nag-reflect ini sang himuon kaginhimo ni Kristo Jesus. So diri naton makita that when the Lord hath laid on him, we could see a lamb nga kung diin ginbubo dira sa iya ang kasingkal sang Dios, ang kaakig sang Dios, that he became what we call the sacrificial lamb. And this is Jesus for us. Amo na nga diri man sa libro sang John chapter 1 verse 29. Amo ni ginhambal diri sang nakita ni John si Jesus. The next day John seeth Jesus coming to him and said, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. So amo ni ang aton nga passage diri nga kung diin makita naton nga ini nga manugpahala, the shepherd who became the Lamb of God, who will take away the sin of the world. He substituted for our penalty. Ari pa ang mga verses nga makita naton sa relasyon sang sini nga shepherd. Look at John chapter 10 verse 11. Ang pulong sa Ginoo naghambal sang kasubong sini. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Look at on verse 17. Therefore that my Father loved me, because I lay down my life that I may take it again. No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have the power to lay it down, and I have the power to take it again. So diri makita naton nga ginpadala sa Ginoo si Kristo Jesus sa aton tungod kay ginhigugma niya kita. Pero si Jesus man, sa iya man mismo nga, sa iyang will, sa iyang tinutuyo, ginhatag niya ang iyang kabuhi. The shepherd would give his life for his sheep. Kung ato na bala paminsaron mga kauturan, sa sining adlaw, as we go through sa usual gidbala naton, ka mga dalagko sining nga mga kamatuoran that would overwhelm us. That the shepherd identified with our humanity, the shepherd who became the lamb, he experienced our poverty. He substituted for our penalty nga pinaagi sa iya makaangkon kita sang kaluwasan, sang pagpatawad. So kabay pa sa sining aga, i-erase na naton ina ang inabala sa aton nga mga pangunahuna nga mahambal kita. Ginoo, okay lang yan nga maghambal ka sang sining nga mga butang nga kung paano ikaw mag-provide sa amon, paano ka magpainom sa amon, paano mo ikaw gina-take care mo kami Ginoo. Kay ara kaya sa langit. Sa sining nga aga kabay pa, we would come to God to praise Him, to worship Him, to love Him, to thank Him. Ginoo daw hindi man kinahanglanon nga magkarigid ikaw. Munang hambal sa isa sa ginsulat man ni Haring David, what is man that thou art mindful of him? The son of man that thou visitest him. Ano gid kami Ginoo nga mga karnero? Ano gid ang espesyal dira sa amon nga ikaw magkarigid diri sa sini nga kalibutan? To take in our humanity, to experience our poverty, and to substitute for our penalty, which is death. Kakauturan sa sining aga, as we look forward, sang ayhan, sang mga kung anuman ng mga kabugatan, anuman ng mga kinahanglanon sa siniyang aga, let us look up. Salamat Ginoo. Hindi ka Diyos na kung diin nagamando lang. Hindi ka Diyos na kung diin gahaboy ka lang sang tinapay diri sa amon para makakaon kami. O kung abrihan mo ang mga bato, parang magwa ang tubig na kung diin makainom kami.
Ginoo nagkari ikaw, nangin kaupod ka namo. Amo na may isa ka ambahanon, na kung diin is ambahanon ini sa bahin niya sa resurrection ni Jesus. Nakadamo gid sang argument sang una nga do ginatulod gid gawaay si Jesus na banhaw. Ginpaminsar lang ina, ginkaawat lang siya sa iya yang mga disciples. Ambal pa sa sininga ambahanon, I serve a risen Savior. He's in the world today. I know that He is living, whatever men may say. He walks with me. He talks with me along life's narrow way. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. This is our shepherd. The shepherd who became the lamb. Naintindihan niya ako. There was a time na ginsuksok niya ang akon niya nga humanity. There was a time that He experienced my poverty para ako nga isa ka imol makaintindi kag makakita kung ano ang kamanggaran dira sa kay Kristo Jesus. But above it all, siya ang nangintalos ko. Nga sang nalansang siya dito sa cross, ginbubo sang Diyos nga Amay ang kaakig niya sa sala ko, sa sala natong tanan, nga pinaagi sina. Masatisfy ang justice sa Ginoo, nga ang akon gali nga sala, na bayra na kag ang nagbayad, amuya ang perpekto na sakripisyo, nga amulang ang magamit kag mabaton sang Dios, the sacrifice, the perfect sacrifice of the Lord Jesus Christ on the cross. Sa sining aga luyag ko ng pasalamatan naton sa Ginoo, una gid sa tanan, Ginoo, amo gali ning pagulikid mo sa amon. Hindi lang gali kami nga nagatalang-talang sa sining nga kalibutan nga waay sa Dios nga amuya ang nagatatap sa amon. Pero ang ini mismo nga Dios nagkari sa sining nga kalibutan para mangin kaupod kami, para ma-experiencehan niya, matilawan niya kung ano man ang gina-go through namon. Kag subong siya amo ang Dios nga nagagiya, naga-provide, nakaintindi. Kag sa sining nga tion ayhan, labi na gid sa sining nga quarantine, nga daw ka piot, nga daw kahugot gid, nga daw hindi kaya makahula. Ang iban sa inyo, pastor, pangamuyoy ako, I don't know, I have panic attacks now. Mga kauturan, may Diyos kita nga nanging tao, the shepherd who became a lamb. Siya ang magabantay, siya ang magatatap sa aton. You know, when I think of this, all I could say is thank you, Lord, for saving my soul. Salamat gid Ginoo. I know nga kanamo sa mga tao subungan nagatalang-talang, salamat kay akuya makapanago iya sa imo. May-ari ako sang isa ka shepherd nga kung diin intindihan niya ako, kag makapalapit ako sa iya kay siya amo magatatap, magabantay sa akon. Kagabay pa ang ini nga mga pangunahuna sa sining aga, the shepherd who became the lamb, he identified with our humanity, he experienced our poverty, and he substituted for our penalty. Ang kondemnasyon nga tani nga maglabot sa aton, ginangko niya sa iyang kaugalingon para siya nga aton nga shepherd, the shepherd who giveth his life for us. Magapangamuyo kita, Ginoo, salamat sa mga pulong sa sining aga. Ginoo, nagapalapit kami sa imo, instead i-focus namon ang amon niya nga mga panahuna kag balatyagon sang amon mga kinanglanon, sang amon Ginoo nga mga kinawad-on, sang amon Ginoo nga mga ginapangita sa adlaw-adlaw nga tanan. Ginoo, sa sining aga, we want this to be a different morning. Aga Ginoo nga kung diin mag-look up kami sa imo, kag magpasalamat sa imo Ginoo. Just like King David would say, what is man that thou art mindful of him? Ano gid kami Ginoo? Ano gid ang nahimo namon? Nga importante, nga espesyal gid kami Ginoo sa imo. And yet, Lord, when you showed your greatest argument, your greatest proof, nga ginhigugma mo kami, you spared not your own Son. Ginhatag mo si Kristo Jesus sa amon. I-prove mo Ginoo sa amon na amo ini ang kadako sa imong paghigugma. Oh Jesus, salamat gid sa paghatag mo. Kapag higugma mo sa amon, nga ginhatag mong imong kabuhi para Ginoo nga maluwas, matubos mo kami. Salamat Ginoo sa imong pulong sa sining aga. Encourage kami Ginoo sa sining mga kamatuoran. Updi kami ining amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen.